Ito ay sa Uganda, sa Africa. Dito, ang mga lokal ay nagbubuhos ng makapal at maputik na likido mula sa malalaking lalagyan. Sa unang tingin, maaaring mukhang kakaibang inumin ito, pero ito ay isa palang tradisyonal na African beer. Maaaring hindi ito kaaya-ayang tingnan, pero mahal na mahal ito ng mga tao roon. Karaniwan ang ganitong klase ng gawaing bahay na beer sa buong Africa at ginagawa ito gamit lang ang ilang simpleng sangkap, pangunahin na ang saging at sorghum. Una, binabalatan ng mga saging at inilalagay sa isang kahoy na lalagyang hugis bangka. Matapos hugasan ng maigi ang kanilang mga paa, tumatalon sa loob ang mga lokal at pinipisa ang mga saging gamit ang kanilang mga paa. Kapag napisa na ang mga saging, patuloy silang tumatapak hanggang makuha ang malinaw na katas. Idinadagdag na ang inihurnong at giniling na sorghum flour, tapos tinatakpan ito ng mga dahon ng saging para maburo. Pagkalipas ng mga 2 araw, pwede na itong inumin. Ayon sa mga lokal, ang banana beer na ito ay may matapang na amoy ng saging, banayad na tamis, at kaunting preskong lasa na parang damo. Maasim-asim at matamis ang lasa nito, parang soda pero may halong lasa ng beer. Karaniwang iniinom agad ito pagkatapos mabanat, ferment, at bihirang iniimbak ng matagal. Dahil madali at mura itong gawin, sobrang sikat ito sa rehiyon. Pero habang gustong-gusto ito ng mga lokal, karamihan sa mga turista ay nahihirapang masanay sa lasa nito. Sa Turkey, makikita mong hinuhugot ng mga lokal ang isang maputlang berdeng hibla-hiblang bagay mula sa isang tapayan na gawa sa luwad. Sa unang tingin, parang bulok na lubid o hiblang bulaklak ito. Pero maniwala ka man o hindi, ito ay isa sa mga pinakatanyag na keso sa rehiyon. Tinatawag itong Erzurum Highland Cheese, isang tradisyonal na delicacy na paborito ng maraming tahanan sa kabundukan ng Turkey. Hindi tulad ng karaniwang keso na hugis block, ito ay mahahaba at maninipis na hibla. Maaaring hindi ito kaaya-ayang tingnan, pero ito ay maalat, maasim-asim at malambot. Bagay na gustong-gusto ng mga tao rito. Ang paraan ng paggawa nito ay kakaiba rin. Nagsisimula ang mga lokal sa pagpapaasim ng gatas ng baka o tupa hanggang ito ay mamuo. Pagkatapos, pinapainit at hinahalo ito habang paulit-ulit na hinihila ang mga namuong bahagi, curds, hanggang maging hibla-hibla.